lahat ay tumayo at nag-lend natin all hail the power of Jesus. Give now to the one great descent. Tayo po ay magalang na lumuko at naluluhod para sa panalangin. Panginoon, salamat po sa araw ito na iyong pong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa inyong mga pinapalahan at nagkaroon po kami ng pagkakataon upang makasama-sama natin para patuloy natin yung pumaya ng pangalan. Kailangan po po na patuloy na po kami ingatan, gabayan ng pagmamahal sa buong mahapon ito at maibigay po kami sa aming mga uling ng kapanaman. At kailangan po rin po at i-bless niyo po ang mga participants sa kantang ito. Patawad po sa kanyang kulang at nagkasala sa pangalan ng Jesus. Amen.
Ayan, happy Sabbath, church! Okay, so, ang theme po natin this afternoon, as mentioned po before, is looking back with gratitude, moving forward in faith. So, mamaya po, saka na natin pag-usapan yung faith, no? Baka medyo mabigat po sa atin yung 2026 bagong taon. So right now, ang gusto ko pong gawin natin is mag-focus po tayo sa gratitude natin this 2025. So it's the holiday season. Tinanong ko po yung mga youth kanina, yung ilan sa kanila nag-Christmas party na. And, you know, nagsala-sala na sila, lumabas na sila lahat-lahat. And then, dadating pa naman yung Pasko or sa 25th and yung New Year. So bago yun, as a church, as brothers and sisters in Christ, let us look back our 2025 with gratitude using this small physical visual lang po. Kasi it's one thing to remember, no? I can ask each of you, kamusta yung 2025 mo? Ganon. So it's one thing. But it's another na na-visualize natin o nakita natin, okay, ganito pala yung nangyari ng 2025. Okay, nung ganitong buwan pala, nagkaroon pala ako ng challenge. Nung ganitong buwan pala, medyo may victory ako. So, ayun. So, to do this, I would like to divide the church into yung mga age groups natin. So, youth, can you please stay in this side of the benches? All you. Youth from, 10 years old? 10 years old to 20 years old? Separate pa yung natin. Madami ba tayong young adults? Young adults? Young adults. Pero parang only lang na yun, ha? Young adults, 21 and up. 21 and up. Konti lang din. Kasi ang dami na lang yun eh. Oh, praise God, ang dami niyo yun. Okay, patingin na lang natin yung youth. 10 to 17. 10 to 17, dito kayo. 10 to 17. Yan. 10 to 17. Hala, lahat pala kayo. 10 to 15 lang. Pwede. 10 to 15, para mahati kayo. Madami talaga. Ilan dito? 10, anong age nyo? 10 to 15. 10 to 15. Napakadami yan. Okay, sige, okay yan. 10 to 15. And then, 16 to 20 to 26 na lang dito. 16 to 26. 16 to 26 dito po. Meron pang youth sa likod. Lindsay. Lindsay! Uy, Lindsay! Lindsay! 16 to 26 dito po kayo. Lindsay! 16 to 26. Sila, hello? Yan. Tatlong groups na lang. And then, 27 and above, magsama-sama na lang po tayo. 27 and above. Dito na lang po. Para sama-sama po tayo. Physical, ano ba? May gagawin po kasi kayo sa papel. So, sama-sama po tayo. Okay. Okay. So, may binigay ako sa inyong papel. Pero syempre, i-explain ko muna. Cellphone ko, please.
Okay, so hindi nyo kita dito, pero isa siyang timeline from January to December. And this is what we call a God Moments timeline. Ibig sabihin, if each and every one of you in your group will plot in between the months sa mga God moments nyo. Ibig sabihin, challenges, unexpected blessings, answered prayers. Every time that you encountered something with the Lord, plot it in which month na naaalala nyo. Okay, so sa youth, kung may kunyari, sumali kayong contest sa school, and nanalo kayo, and alam nyo nanalo kayo, kasi ginabayad kayo ng Panginoon, plot nyo yun. Or mataas grades nyo, or something. Or sa adults natin, if na-promote kayo, or if natanggap yung resignation nyo, or ano ba? Basta ganon. So sa month na natatandaan nyo, and everyone sana will contribute. Sa dulo, you will all present. So we can see how far your moments with God have gotten us here. Okay, so let's distribute na to each person. To each age group. And then adults. Okay, I will give you markers, and then we can have 10 minutes to 12 minutes. Araw-araw may problema ako. Ikaw daw, Jelna. Ayan. Mga kabataan talaga ngayon.
Oh, kita kayo sa camera, oh. Panoorin nyo mamaya sa live para review. Ayan, oh, kitang-kita kayo.
Ayaw na lang ibigay sa akin. Hindi ma'am, ayaw na lang ibigay sa akin. Susunod na sa akin. Uy, hindi na ako. Hindi ka sa akin. Sabi ni Papa. Laban mo mga message ko.
Okay, tapos na po ba lahat? And by lahat, I mean you. Yung adults natin, kami na nag-interview. Sorry guys. Madami talagang nangyayari sa buhay ng isang kabataan. Nasaan na yung sa youth? Okay na? Last 1 minute. Okay na. Meron kang pahabol. Last 1 second. Last 1 second. Okay, dahil dyan, ang youth ang last na represent. And unahin po natin ang adults. Okay, so adults, wala po kayo ng dalawang representative. Babasahin lang po yung nakasulat sa papel. Wala naman pong explanation. Minus. Happy Sabbath and good afternoon mga kapatid. Sa amin medyo konti kasi we made sure na hindi malagay mga memorable na nangyari sa aming mga adult all throughout this year. Well, thank you for the support, no? Mga adult natin. Namin full force kami dito. So, pagkakaintindi po namin, ilalagay namin yung mga memorable events na nangyari sa aming mga buhay, whether if it's positive or negative. Tapos, i-explain po namin isa-isa. Kaya kami nandito lahat. So, sa January, meron kami nilagay dito na family gatherings and evangelism. February naman, ito po yung meron kami nilagay na date. Mga adult day, husband and wife day. March, meron sa amin na hospital. April, may graduate. Nung May naman, nagkaroon ng contract work sa ibang bansa. Nung June, nagkaroon ng opportunity to travel. Meron ng hospital. Meron din nagkaroon ng bagong work. At meron din naman bumuti ang health. Nung July, meron sa amin mga kapatid, nagkaroon ng matinding anxiety. Meron din naman nagkaroon ng bahay. Hindi na nangungupahan, meron din ng ospital. Meron nag-start mag-serve noong September.
ng ospital noong October, pero meron din naman nagkaroon ng bagong work. At noong December, merong gumaling. Merong nagkaroon ng visit dito sa CAA. At ibigay ko na pang pagkakataon para i-explain kay Brother Lamino. Una-una. Ano ba yung nilagay niya? March. Noong March, ako ay na-hospital sa Salati. Nag-50-50 ako. Tapos, pag-September 2023, nabautis mo na ako. Kay Pastor Eko. Tapos ngayon, December, na hindi kami sure. Salamat ng Panginoon. Pasensya na kayo, hindi ko masinabot ng Tagalog. Dahil ano ako sa Bisaya ko. So, ako yung Bisaya. Saksakan ko ng mga sanana sa December ngayon nga pinunta ko dito dahil sa sakit ko, yung tainga ko at saka yung high blood ko. Pinapunta ko dito sa anak ko dahil ipagsisik up ko dyan sa doktor. Ngayon, nabutan ako ng Saturday, kaya kasi dito ako nagsisimpa dahil yun ang sa mga tukes na kailangan magsisimpa sa araw ng Sabado. So, nandito ako. Kailan? Ito ay first time kanina magsimba dito sa CAA Church. Ako naman po mga kapatid, panahon ng katulan. Pag ulan ako, halimbawa, paggabi na, hindi na rin kami niya makakatulog kami ng mga anak ko. Kasi po, ganito yung magbabaha. Oras na bumahan ako, schedule na kami ang isa sa kwarto, magwawali, isa sa sala. Kami naman mag-asawa na naman. Gamit namin gawin. Kasi bahain. Kaya, ulan pa lang po, hindi na kami makatulog. Kaya na naman palagi. Ngayon, ginamit ko naman ng Panginoon na sa Cebu. Hindi kami. Ginamit naman yung mga anak ko na tinulungan upang mapataasan lang namin yung glory. So, sorry lang po kayo. Mataasan. Ako pa po mga kapatid. Pagkalain na magkasakit ako ng gano'n. Pinabawal ko lang na ayaw ko sa pagkakasakit. Pero dumating ang problema, parang hindi ko na kaya. Kasi nakakakuha ko sa tapos, inagaan ko na ako, bawag ako sa kawan ko kung may sasakyan. Manalawag tapos, naanin talaga ako na ang ilang araw ko doon. Ngayon, sabi ni Dok, saan mo nakuha yung sakit mo? Kasi ang sakit ay daw. Meron kayo ganun. Sa kung paano ka ng ganun, meron kayo matagal, meron ka na kayo ay tapos, lahat sa ginagawa sa akin, at ano, parang nakakaya talaga, hindi, alam kong namon. Hanggang parang siya ako doon, tapos pagka nakalabas na ako, mga after 1 day, tapos sabi nila, congrats kasi yung UTI mo, wala kang sagot. Mahirap pala ang UTI, pag hindi na sagot, mahirap na babamutin sa dulo. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon. Na ganun ang nangyari. Pinamatiwala ako yung UTI, ayaw ko ba ito sa mali. Dahil pamilyagan talaga, kaya pupunta na ako ng hospital ng paralo. Salamat sa Diyos. Siguro sa akin naman ako yung work.
Kasi nung actually January, natitrete na yung Sabbath. So, buti na lang yung boss ko nag-resign. Sinama niya ako. Yun lang. So, nag-start ako ng June. Ayun, yung Sabbath ako. Next, siguro yung hospital. October, na hospital yung bunso ko. 1 week din kami sa hospital. Thank the Lord, nakalabas na yun. Hindi naman kami lumampas ng 1 week. Ngayon lang po. Amen. Ako naman, pinaka-memorable ngayon kasi na-surprise ako nila ni Mama at ni Papa na pumunta pala sila dito. Kaya sabi ko, kasama ko sila ng magsimba ngayon. Yun lang. Okay na ako. Okay, pwede lang po sila po, Alot. Thank you so much. Grabe yung mga blessings, no, mga kapatid. Blessings, answered prayers, pati na rin yung challenges. So, buti na lang, hindi natin nilimit, no, na only positive, pati rin yung negative. Kasi lahat yung mga kapatid, meron po tayong makikita na magkasunod-sunod, ano pa ba, na yung buhay is not, linear, hindi siya isang straight line. And the Lord is with our brothers and sisters sa lahat ng kanilang pinagdaraanan. Lahat kaya mo sila, nagpapasalamat sa Panginoon. Because they know na sa lahat ng kanilang pinagdaraanan at na-overcome, hindi nila magagawa yun on their own. So, yun yung gratitude na sinutukin natin for this year. Okay. Susunod na yung youth representatives nyo to present. Si JJ, alam ko mag-representation. Pero may kasama si JJ. Pili ako. Okay, very good. As Andre. Babanggitin niyo lang yung sinulat ng mga fellow. Darren Brown. Babasahin lang. Thank you. Kayo ay may bosses for a reason. Okay. Kasama natin one, so ito yung sinulat nila dito. Binagsulat ng A New Life to Begin. Blessing. Sa February naman po, may naglagay dahil hindi niya ako pinabayaan nung nadisgrasya ako sa bike. Sa April, that I could stop before my relatives region got sick. Pumunta kami Mindanao. June, graduated from elementary. Nagkasakit 3 days before mag-birthday. A new lesson comes to my life. I got achievements. Sa September, merong may birthday. Sa October, nakapasa sa exam. Tapos, helps me finish my project. As meron din high grades. Sa November, naka-mid honors. Part siya ng 2008 hours. December, hindi daw siya pinagpilihan kung wala daw siya sa LR.
Ngayon ka po yung sabi. Okay, thank you so much, youth. Grabe naman yung kaisa, yun nawala sa energy. Okay. So sa youth, madami din silang pinagdaanan. Mahirap lang siyang, tawag dito, intindihin. Kasi nga halo-halo, so hindi mo alam kung good or bad. Kasi may mga doon, magkasakit before mag-birthday. So parang mixed siya eh. So thank you, youth, for sharing those. Okay, last, young adult. So, ano lang po kami, 1, 2, 3, 4, 6 na young adults. So, inano po namin yung colors. So, yung blue po dyan, challenges po namin. Yung red, answered prayer. And yung green ay blessings. So, medyo balance naman po yung mga kulay. So, yung majority po kasi sa amin ay nag-work. So, ayan po, so workloads, challenges po namin. Yung iba naman po ay naghahanap ng work. Ayan, sa ating mga, financial stress. Di ba po? Sa age namin, financial stress na talaga. Then, work burnout. Yan. Yung mga nakatayo po dito, yun po yung nakaka-balance po ng work burnout. And yung academic workload. Ayan. Dahil December na, submission ng mga requirements, ayan, sa December yan. May broken hearted din sa amin. Ayan, tapos, OJT. Yan yung mga challenges na naranasan ko ng mga young adults. Sa aming answered prayers naman po, ayan, mga birthday fellowship, moving up, research defended, UP passer, new job, and good health despite na nagkaroon siya ng academic workload. And sa ating blessings po, ayan, may nakawag PYC 2025, may family reunion and birthday celebration, sisters sleeping and peeing sa nursing, birthday celebrations then, friendship restoration, second year at work, Hong Kong with family, academic successes, creative commissions, friendship getaway trip, having a tablet for next year sa ating mga students, and thankful for year. After ng challenge, there will always be the victory in Jesus, no? Kasi kapag it will never work. So, moving forward in faith, para naman po kaya natin ma-relate yung gratitude natin for the year 2025 to next year, no? So, that's a very challenging thing as well. But before that, tayo po ay makakarinig ng handog ng awit mula sa ating Cordillo Choir.
Okay, so for this portion, mga kapatid, again, we are going to be moving on with 2026 using our faith. So what I have on the screen is a quote from the Life Sketches of Ellen G. White, chapter 31. So it says, in reviewing our past history, having traveled over every step of advance to our present standing, I can say, praise God! As I see what the Lord has wrought, I am filled with astonishment and with confidence in Christ as leader. We have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history. So I would like those same groups, ating youth, ating young adult, and our adults, to reflect on this quotation. And let's try to answer the question, what has God taught me in 2025? And what is He calling me to in 2026? So after discussion, now with your groups, maaaring tayo din po ay maghandog ng isang dedicatory prayer sa ating mga challenges, answered prayers, unexpected blessings. Hopefully, sa 2026, there will be more of those, but with more providence and with more reliance sa ating Panginoon and less of us. So after discussion, maaari po kayo po ay manalangin bilang isang grupo. And then after that, we will close with our choristers and our closing prayer.
Natutunan ko kami sa yung time where we went to the hospital at the age of 9. Dahil po ang natutunan. Survival ba to? Hindi po, merong survival, meron din po wala ko lang yung natutunan. Mga anak, lalo po na wala ko pong natutunan. Yung mga kasi po parang ano yung nakakanggal ko pang God kung siya yung parang sabi na po, parang ginagaw parang nakakanggawan ko po yung makakanggal sa maging masaya na tayo binigay pero sabi pang lumamit ko maging masaya na. Then yung pangalawa po natutunan ko is being responsible or other parang umaga po kasi lagi po kami supervision. So yung counselor po natin siya po yung nag-a-alert na mag-supervision ng girl. So doon po natutunan yung pagiging responsible po sa bawat ginagawa, yung pagpapahalaga po, yung pag-organize ng mga things na hindi ko na-organize. Kasi hindi ko sa mga parents, walang gigising sa inyo ng then, matutunan mo ko pinakalas gusto not giving up. Kasi po sa bawat mga activities kaya na lang po ng pressure month. Dito ko po natutunan para fire na nag-content sa huwag ko mag-give up sa lahat ng pagsulit. Para subukan hanggang mag-succeed po tayo sa mga
Kunyari, mag-issue kayo. And you want to go to the specific I will take an example. You can try again next year. You can appeal. Kunyari, yung average nyo, medyo naman dun sa akin. Sabi nyo, you can appeal. At dyan ang tayo sa UP. Ang average niya nag-fall short ng point. Pumunta siya doon. Wala pa. At the end of the day, dito, hindi ko siya back out. Maybe God has put another grade, another school. Pero, 3-year failures as successes. Because after 1 year, imagine how you wanna have one thing and then success like sobrang, that's such a powerful but we're not going to do it. Hana failure niya. Hana failure niya mag-celebrate. Bagsak ako, pero at one step closer to success. Now, celebrate your feelings. Kasi it's gonna be, yun, sabay failure 1, failure 2 na, okay. Pero yun, sa Ikaw ang absent sa failure. absence of failure. Upset? Sabi nga po sa failure, kapag sabihin ka parang sabi na, you're always a failure. Sabi ko siya, never let accept failure, or never let it define you. You are not your words. If nagkamali ka, that's not fine. We should be the ones to work. We should not be the ones. Alam niyo, parang machine gun. Kaya yung parang late ka nung uwi, tapos si mami mo. That's why the only one we can rely on failure is never ever have to
Meron ma. Love you sa bigay. Random thoughts. Random. Ano ma? Love is sa ano? Love is
So, pag-isipan niyo, ano na yung kita niya para sa inyo? It doesn't have to be the whole year. Actually, isipin niyo lang, gusto ni God na gawin niyo on January. Matulog kasi lahat po yan. Hindi man lang po. Oo. Huwag makapate. It's actually very inspiring. But also, siya. Kasi, if naisip mo na it's all gonna start from you want to use my God as an inspiration. Pero, again, dapat kayong dalawa lang mo spend more time with Him. Siya na magsasabi sa'yo, ano yung mistake mo, better. And then yung iba, maybe hindi na lang nila yun sa'yo.
wala na pinag-break na. Kay Lord mo na lang sabihin. Bilang tugon po sa ating unang pasasalamat sa ating Panginoon, naging po namin ang let all things now be revealed. Let all things now be revealed, some mountains leading to God the Creator, triumphantly raised, who fashioned and made us, protected and saved us, who guided us unto the end of our days. His waters around us, His light goes before us, a pillar of fire shining forth His light, till shadows have vanished and darkness is banished. As forward we travel from light into light. He slowly enforces the stars interforces, the sun in His orbit obediently shine. The hills and the mountains, the rivers and fountains, the deeps of the ocean proclaim Him divine. We too should be voicing our love and rejoicing with that adoration as song and praise. Till all things are living, united takes living to God in the highest, Hosanna and praise. Ate Panginoon po, Ate Panginoon sa Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-ibig sa amin na iyong pinaranas sa buong araw ng Sabat na ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga mensahe na amin pong naririnig na ito po ay siyang napagbibigay sa amin ng kalakasan ng bawat isa sa aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa iyong paggabay sa buong maghapon na ito at sa amin po sa pag-iwalay-iwalay, bawalin namin po, Panginoon, ang mayamang basbas na siya po igawad sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang mahunan sa bawat isa sa amin
na sa darating ng mga araw ay patuloy niyo po kami ingatan at sa darating na araw ng Sabat Panginoon, kayo po ang siya matubay sa amin na makabalik dito sa bahay sambahan upang kami po ay pupuri sa inyo po na tulong, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. Ang bawat isa sa amin ay patuloy na maglilingkod hanggang sa kayo po ay tumulong. Ito po ang aming pinasasalamatan at dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Nakita niyo si Ma'am Ilay. Sa taas. Nakasama ko. Ay, di. Isa na naman viewers. Sino? Follow.